Tayo pong lahat ay nagkakatipon sa hapong ito upang pagpag-isahing dibdib ang dalawang narito sa harapan, si Michael at si Rachel. Ang pag-asawa ay isang marangal na gawain na itinakda ng Diyos mula sa pasimula pa lamang ng lalangin niya ang lalaki at ang babae. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-asawa ay isang bagay na marangal na ginagawa ng ating Panginoon sa magitan ng kaniyang iglesia. Marriage is a union in which a man would take a woman and forsake all others to become one flesh. Oh, my love, my life, always you and I, steady as we rise, be forever mine. Michael, tinatanggol ba si Rachel na maging iyong asawa? Ibang pinapangako na siya'y mamahalin, aaliwin, pararangalan, at sa hirap at ginhawa, sa kalugsugan o karamdaman ay iyong aalagaan habang ikaw ay nabubuhay. Rachel, ibang tinatanggap si Michael na maging iyong asawa na iyong pinapangako na siya'y aaliwin, pararangalan, at sa karamdaman at kalusugan, ikaw ay laging nasa kanyang harapan. Rachel, sa harap ng Diyos at ng mga saksi, ay aking pinapangako na ikaw ay aking mamahalin sa hirap at ginawa, kalusugan at karamdaman, habang ako'y nabubuhay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. As we rise, be forever mine. Michael, sa harap ng Diyos at ng mga saksi, ay aking pinapangako ay ikaw ay aking mamahalin habang ako'y nabubuhay. Sa kahirapan at kayamanan, sa karamdaman at kagalingan, ako'y laging magmamahal. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Ang pag-ibig ay katulad ng pag-ibig ni Kristo na nung siya'y magmahal, siya'y nagbigay ng kanyang sariling buhay. Michael, handa ka pang ibigay ang iyong sariling buhay para sa pagmamahal sa iyong asawa. At ikaw, Rachel, handa ka bang ibigay ang iyong buhay para sa pagmamahal kay Michael? Tanggapin mo ang singsing na ito, palatandaan ng ating pag-ibig, hindi magbabago habang ako'y nabubuhay. Because this time I'm going to come, the reason why we are all here, the reason why we have this kind of occasion. Family, ladies and gentlemen, the new grand couple, Mr. and Mrs. Michael and Rachel!
Michael and Rachel, itatag ninyo ang inyong relasyon sa pundasyon ng biyaya ng Diyos. God's grace. Ang sabing ganoon ng Diyos kay Apostol San Pablo, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo at sapagat ang aking kalakasan ang siyang nagpapatibay sa iyong kahinaan. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Alam mo naman, dati. Magsama lang kayo na maayos. Walang hasil. Basta ano. Dapat bago matulog, walang problema. Basta lahat. Honest lang sa isa't isa para maganda magkasama. Hindi kaya lang. Yung gaya ng sinabi ni Edmond, kailangan meron kayong give and take. Ano yung ayaw ng isa't isa sa inyo ginagawin. Tapos, bago kayo magplano ng magdesisyon, kailangan isipin nyo muna ng makailang ulit kung tama ba yung gagawin nyo, kung makakabuti ba para sa inyo. Yun nga, yung understanding, tsaka, Michelle, nag-aaral ka na magluto. Tuturuan kita. Yun lang. Sana maging masaya kayo. Tingnan mo na kayo sa akin. Yan. Ang gwapo naman. Ang ganda mo. Dalawang to. Siguro alam mo na siya kung ano yung gusto kong mangyari, di ba? Gusto ko. Walang malungkot, parating masaya. Basta huwag niyo kakalimutan, bago kayo matulog, kung may problema, mag-usapan niyo na. Para at least, parating kayo masaya. Yun lang gusto ko, parating masaya. Walang malungkot, okay? Congrats, mga anak. Ngayon, hindi na isa yung anak ko, dalawa na. At I promise kung paano ko minahal si Rachel, ang mahalin kita, Michael. And I respect you both, and I'm proud of you. Love is kind, love is good, but siguro ang pinakamagandang pagmamahal yung hindi nagre-record ng wrong. God bless. Michael and Rachel, yung sasabihin ko kasi nasabi na nila lahat. Kaya salamat kay Michael at kay Rachel. Sana walang sakit ng ulo. Puro pagmamahal, mas maganda. Huwag niyo inisipin nyo saan, ang isipin nyo yung pagmamahal. Pag inisip nyo lagi, hindi nyo inalis sa isip nyo. Lagi nyong ilagayan, wala kayong problema. Yung pagmamahal. Magandang gabi sa inyo. Unang-una nagpapasalamat ako sa malawasan magulang namin, sa mama ni Rachel, sa tatay ni Rachel, sa parents ko, sa kapatid ko, sa mga ninong, sa mga ninang, mga kamag-anak ni Rachel, mga kamag-anak ko, mga kaibigan. Maraming salamat. Sa mga
photographer, videographer, salamat. Kay Mr. Dennis and sa MC namin, maraming salamat. Kundi dahil sa inyo siguro, hindi ganito yung wedding namin. Salamat. Siyempre, una din sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa regalo niya sa akin sa araw na ito. At siyempre, sa mga magulang ko, although madami akong shortcoming sa kanila, pero nararamdaman ko talaga yung love. Bilang isang anak at na-overwhelm po ako. Maraming salamat po sa lahat ng nagpunta dito. Mami, Daddy, Tita Susan, maraming salamat po sa effort. Sa Edgar, mga family ko, sa mga taga-Bulacan na nag-effort din po na nandito. Maraming salamat po sa pag-share ng gabing ito, sa pag-celebrate kasama namin. At yun po sa lahat, sa araw na to hindi lang isang tao yung pinakasalan ko. Gusto ko rin po makilala niyo yung anak ni Michael, si Gian. Gian kami. Ito po si Gian, anak po siya ni Michael sa family ko. Although hindi po ako ang biological mother niya, I pray na you accept this child then katulad ng pagmamahal niya sa akin. Na ayokong maramdaman niya na iba siya sa atin. Alam kong mahal niya ako. Ganun din po. Sana tayo sa kanya. Ayun lang po. Maraming salamat. is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I
say we'll